Welcome back sa Ancient Channel. Medyo matagal na naman nga tayo hindi nakapag-video. Kaya susulitin na rin natin yung video natin ngayon, Mag-update lang tayo, saka magbibigay na nga rin ako ng tips sa inyo. For today's video naman, sasagutin ko lang yung katanungan sa atin ni Sir Mike na kung paano nga raw ba malaman kung speedbird yung kalapate niya. At sana raw mabigyan ko siya ng idea sa pagpili ng mabilis na kalapate. A few moments later. Bago nga ako magbigay ng tips, magbibigay lang ako ng quick update nga sa mga pangyayari sa loop natin saka sa mga kalapate natin. So, tinatanong lang tayo ng mga viewer natin at saka yung mga sumusuporta sa atin sa Facebook. Tinatanong tayo kung ano na raw ba nangyari sa mga kalapate natin dahil nadaanan nga tayo ng bagyo. So, kung mapapansin nyo, last video natin, meron silang itlog at saka isang inakay. Ayan, kung mapapansin nyo ngayon, ala na. Yun yung bad news nga natin dahil nga sa bagyong Ulysses, namatay yung inakay nila at saka yung itlog. So ito namang si Falcon, okay naman yung anak niya, kasi medyo malaki na yung anak nila nun. Ayan, kung mapapansin nyo, pwede nang lagyan ng singsing yung anak niya. Ito namang si Chocong Boroti, nangitlog na nga yung kapares niya, So nabagyo rin yung itlog ng kapares niya. Nababad din sa tubig kaya hindi ko sigurado kung mapipisa pa yun, pero hindi ko na rin tinanggal, nilagay ko na rin dyan para kung sakali man na mabuhay o mabuo pa yung itlog. So yun nga, may pipisain pa sila kasi yung isang itlog naman kakaitlog lang nun, kaya sure naman kung may similya yun mabubuhay pa. Sa isang itlog lang tayo hindi nakakasigurado na kung mabubuhay pa nga yun. So yun nga, nagbigay lang ako ng quick update sa mga kalapate natin. So ngayon nga, magbibigay na ako ng tips sa inyo kung paano nga malaman kung mabilis yung kalapate, at saka magbibigay ako ng idea sa inyo kung paano kayo makakapili ng mabilis na kalapate. So, yung bibigay ko naman na idea sa inyo saka yung tips, nasa sa inyo na yun kung gagawin nyo or kung susundin nyo. Kasi sa experience ko yun, based on my experience yung ituturo ko sa inyo ngayon. So, yun nga, 2,000 years later. So, ang unang tips ko nga na may bibigay sa inyo, para malaman nyo kung mabilis yung ibon nyo. So, kung nandyan na nga yung ibon nyo, pinakamaganda, subukan nyo na sa race yan. So, isalin nyo sa race o magpooling kayo para makita nyo yung speed. So, ang pinakamainam kasi, na paraan niya para malaman kung speedbird yung ibon nyo, talagang ganyan, sasalin nyo sa race. So, titingnan nyo yung speed nyan, hindi naman porke natalo kayo mabagal na yung ibon nyo. Ang speedbird kasi na tinatawag, gaya nga na sinasabi ko sa inyo, ang speed ng ibon umaabot ng 1,000. So 1,000 yung minimum, kailangan nag-a-average ng 1,000 yun. So sa 5 hagis okay lang kung 1,1 yung speed nyo, 1,2 ganyan, 1K. So basta 1K pataas lagi, nun yung malalaman yung speedbird na ibon. So kung ang ibon nyo nun lang nag-speed ng halimbawa sa 5 hagis, isang beses lang nag-speed ng 1K pataas, so hindi nyo masasabi na speedbird yung ibon nyo. So yung ibon kasi na nananalo na 1K pababa yung speed, halimbawa 900. So yung 900 kasi pwede pa pagka 900 pababa na, minsan nananalo pa. Mapapansin nyo dun sa mga ibang nagla-vlog, pag nagpupuling sila o sumasali sila sa race, nananalo pa sila kahit na cut off, nagcha-champion pa kahit na So kaya naman sila nananalo, kapag ka hard race o may smash race, inaabot ng kalapate na bumabagal talaga kahit na speedbird yung ibon nyo. Kapag ka hard race o smash race, nahihirapan umuwi. So bumabagal yung speed nila. So isa pang isa pang point nga ron, kaya nananalo sila, depende rin kasi sa competition nila. Halimbawa kung 5 sa lugar nila, mahina yung competition, kung 50 lang yung naglalaro ng pooling doon o yung nagkakarera, so malamang na manalo talaga sila kasi maliit lang yung competition or yung mahina lang, hindi ganun karami. Pagka 100 kasi yung mga kasama sa karera, 100 pababa, maliit pa yung competition yan, malaki pa yung chance mo talaga na manalo kapag ang speed lang ng ibon nyo 900. Dito kasi sa amin pagka nag-speed nga yung ibon nyo ng 1,1, so hindi pa kayo nakakasigurado na makakasama kayo sa
at least top 50. Kasi ang nagpupuling kasi dito sa amin, minimum na yung 200 o 300 na piraso na kalapate. So, medyo malaki kasi yung competition dito sa amin. So, pero gaya nga ng sinasabi ko, titingnan nyo yung speed nyo. Dapat consistent yung speed ng ibon nyo na mabilis yung pag-uwi. Hindi pwedeng isang beses lang umuwi ng mabilis yung kalapate nyo, sasabihin nyo na speed bird. So, yun ang unang tips ko sa inyo, Subukan nyo yung kalapate nyo, tingnan nyo yung speed, at least 1,000 yung speed niya. So, ang pangalawang tips ko nga sa inyo, kapag bibili kayo ng kalapate, kung bibili kayo ng champion, mga finisher, so hindi kasi porky finisher yan o champion, mabilis na yan. So, meron kasing mga nag-champion na super set winner. Merong mabibilis na ibon na nagkakaroon ng cut-off kaya natatanggal or natatalsik nga dun sa overall champion. So, halimbawa, ang kalapate nyo umuwi lang ng 700 ng speed. 700 sa lahat ng race. 6 kasi yun eh. So, 6 points siya. Nakompleto nyo yung 700 lang yung speed niya. Meron kayong kalaban na nag-i-speed ng 1-2, 1-3 kaso kulang ng isang lap, nag-cut off siya. So, panalo pa rin yung 6 points dun sa 5 points kahit na yung average nung isa mas mabilis sa inyo. So, kayo pa rin ang panalo ron basta makumpleto nyo yung race. So, hindi nyo makikita ron na speedbird yung ibon nyo. Consistent yung ibon nyo pero hindi siya speedbird kasi ang speedbird nga na tinatawag, mabibilis umuwi or yung 1K pataas yung speed. So, yun ang sinasabi ko sa inyo, o yung binibigay kong tips sa inyo, So, tingnan nyo pa rin yung race result. Hindi porky champion yan. Mabilis na. Katulad nung last time dito sa amin, nangyari, solo clacker lang siya. Solo superset winner. Champion siya. Ang speed ng ibon niya, 700 to 900 lang. Kaso, nag-iisa yung ibon niya na nakakumpleto ng race. Yung mga mabibilis na kalaban niya, puro kulang. So, nag-i-speed ng 1-1, 1-2, yung mga kalaban niya. Kaso, yun nga, kulang ng points. So, talo pa rin siya. So, kapag ang gusto nyong ibon, speedbird, titingnan nyo talaga, pinakamalaga dyan, yung race result, Hindi yung papel na champion lang, yung mga ganyan. So, baka kasi magtaka kayo, champion yung kalapate nyo, pero yung anak mo mababagal. Kaso, umuwi ng hard race. So, mga ganyan nga, nangyayari talaga yan sa pagkakalapate. So, tapos na nga tayo dun sa speed ng ibon saka sa race result, So, ngayon naman papakita ko sa inyo yung katawan ng mga speedbird na kalapate natin. So, ito nga yung 6 overall na kalapate natin na binili natin. So, yung mga ituturo ko naman sa inyo, baka makatulong sa inyo to sa pagpili nga ng mabilis na kalapate. So, usually kasi halos lahat ng hawak ko rito na champion, mga pulling winner, mga finisher, ganito yung katawan. So, kung makikita nyo, mas maganda kung pipili na kayo ng katawan na buong buo. So, marami kasing nagsasabi na mga successful daw na kalapate dito, yung maliliit lang or yung mga pitsuhin. So, kapag ganun yung kalapate nyo, so, naniniwala kayo sa mga sabi-sabi. Ako kasi hindi ako naniniwala sa sabi-sabi. Based dun sa experience ko, saka dun sa mga hawak ko na kalapate, makikita nyo naman, buong buo yung katawan, bulky siya. Saka puro muscle, kung makikita nyo. Tapos, matigas yung buto niya rito, makapal, sa gitna. Tapos, kung ano yung kita nyo, yun din yung hawak nyo. So, yan yung mga katangian ng mga kalapati ko rito, Kahit na ano yung piliin yung champion dito ng mga breeder ko, ganito yung katangian. Kaya ito yung pinakamaganda na pagbasihan nyo kung mabilis yung ibon nyo, So, kung pipili kayo ng ibon. Ayan, kung makikita nyo, pakat na pakat yung balahibo. Ayan. Bali, nagsusubo pa to, Pero kung makikita nyo yung balahibo niya, saka yung katawan niya, punong-puno pa rin. Bumait pa yung katawan nito. Tapos kung pipili kayo ng kalapati nga, mas maganda kung matapang yung yung kulay ng mata niya. Ayan. So matapang lahat ng mata kasi nung kalapati ko rito na ginagamit na champion, mga pulling winner. So puro ganyan yung mata saka yung katawan. Ayan. So yan yung may bibigay ko sa inyong tips sa pagkapipili kayo ng mabilis na kalapate. So, papakita ko naman sa inyo yung kalapati natin na si Baliling.
So, last time nga na pinuling natin to, no? Bali, nag-speed din siya ng 1,212. Parang ganun, ano? So, yung magkasunod kasi sila ni, ni Falcon. Si Falcon, 1,236. So, excuse me, ano? Medyo nakaubo na tayo, eh. Nako-COVID na tayo. So, ayun. So, yun lang may ibibigay ko sa inyong tips, ano? Ayan, kung mapapansin nyo yung balahibo niya, ganun din, ano? Tapos yung katawan niya, punong-puno rin. So, papakita ko rin sa inyo si Falcon para hindi kayo magduda na yung kalapati ko na pinampupuling, magkakaiba ng katawan. Ayan, kung makikita nyo, magkaiba sila ng lahi, pero pareha sila ng katawan. Hindi niya kasi kalahi si Falcon, saka yung pinakita ko sa inyo na overall champion, ano? Pero lahi din kasi to ng overall champion. Anak na lang siya or yung apo. Ayan. Tapos tingnan nyo rin yung mata, ano? Ayan, habol ko lang sa inyo yung mata, ano? Buhay na buhay din yung mata niyan. Kaya so, ano siya, bulay kasi yung mata niya o yung maitim. So, hindi nyo makikita yung pinakakulay niya, ano, kapag sa ano lang, sa camera. So, ayan nga si Falcon. Medyo lumiit na yung katawan niya, ano, pero kung makikita nyo, punong-puno pa rin. Nagsusubo pa yan, ano. So, ito yung anak. Bali, nag-inbreeding kasi ako, ano, magtatay. Pinagparis ko. Tatay niya yung pinakita ko na 6 overall. Ayan. So, kung makikita nyo yung mata, halos kaparehas nung sa tatay niya. Buhay na buhay. Tapos yung balahibo niya, kung mapapansin nyo, pakat na pakat. Punong-puno yung katawan. So, yun ang may bibigay ko sa inyo kung pipili kayo, kung gusto nyo malaman kung speedbird yung ibon nyo. Mas maganda kung pipili kayo ng kalapate na punong-puno yung katawan, tapos yung balahibo, pakat na pakat. Tapos isa pa lang tips ko sa inyo, ano. So, titingnan nyo yung buntot, ano, kailangan straight lang. Ayan, kung makikita nyo, ano. So, pagka kasi straight yung ganyan na buntot, ano. So, isa kasi yan sa mga way na makikita nyo na maganda yung balance ng kalapate nyo. So, kahit na smash yung race, makikita nyo, mabilis pa rin yung uwi ng kalapate nyo kasi maganda yung balance. So, hindi siya bumubuka kahit na ibabaan nyo na ganun. Makikita nyo, naka-straight pa rin yun. So, yun yung tinatawag na pigeon balance. So, yun lang yung may bibigay kong tips sa inyo, no? Sana may natutunan kayo, no? Happy flying sa inyo.